Umabot sa 8 ang naiulat na namatay sa pag-araro ng isang sasakyan na minamaneho ng isang 30 anyos sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa bansang Canada. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa Vancouver, Canada ang pangyayari. Ngunit wala pa silang nilalabas na impormasyon kung may mga Pinoy bang nakasama sa mga namatay. Umabot na sa 8 ang pinaniniwala ang nasawi kabilang isang bata at 6 ang sugatan matapos salpukin ng isang SUV ang mga dumalo sa Lapu-Lapu Day Block Party Sabado ng gabi sa Vancouver, Canada. Ayon sa mga otoridad, isang 30 anyos na lalaki ang nagmamaneho ng itim na Audi SUV na sumagasa sa gitna ng kalsada sa East 31st Avenue sa Fraser Street pasado alas 8 ng gabi. Agad siyang inaresto matapos subukan tumakas pero naharang ng mga bystander. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa likod ng insidente. Hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng sospek at nagpahayag naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng Canada, kabilang na si Prime Minister Mark Carney. Ang Lapu-Lapu Day ay isang taunang pagdiriwang ng Filipino community sa Vancouver bilang pagkunita sa bayaning si Lapu-Lapu. Mahigit 1,000 ang dumalo sa naturang festival. Kinumpirma ng Philippine Consulate General ang insidente kinasangkutan ng isang sasakyan na umararo sa mga nakikilahok sa naganap na Lapu-Lapu Day Black Festival sa Vancouver, Canada. Sa isang pahayag ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver, nakikiramay at nakikisimpatsya ito sa mga biktima ng insidente. Habang naghahantay pa niya ng karagdag impormasyon sa nangyari, hinikayat ang mga Pilipino doon na manatiling matatag at resilient at manaig ang diwa ng bayanihan. Wala namang nilabas na impormasyon ng konsulada ng Pilipinas doon kung may Pilipinong nadamay sa insidente. Sinasabing naaresto na rin ng pulisya ang isang 30 anyos na driver at ngayon iniimbestigahan na matapos ang insidente alas 8 kagabi oras sa Canada. Wala pang nilalabas na opisyal na pahayag hinggil dito ang Department of Foreign Affairs sa mga oras na ito. That's him. You're going to say shit. He killed a 2-year-old kid. What you did? Nakakalungkot mang isipin pero dahil nga pagtitipon nito ng mga Pilipino sa bansang Canada, ay posibleng may mga Pinoy na nadamay o kasama sa mga namatay. Ngunit kung meron man o wala ay nakikiramay at nalulungkot tayo sa nangyari. Dahil kahit gaano pala ang pag-iingat natin, ay kung mayayari naman ang ganito ay hindi talaga makakaiwas. Kaya ang tanging na lang nating magagawa ay magdasal na sana ay mapanatili tayong ligtas.